Magandang araw sa iyo. Dito ba ang lugar na tinutukoy mo? Opo, Ginoong Ibarra. Dito itinapon ang bangkay ng inyong ama. Sinamahan ko siya rito noon dahil siya lamang ang malasakit sa aking kalagayan bilang guro. Maraming salamat sa iyong katapatan. Ngunit sabihin mo sa akin, ano ang kalagayan ng pagtuturo dito sa San Diego? Bakit tila walang pagbabago? Mahirap po ang aking kalagayan, Ginoon. Nais ko bang turuan ang mga bata ng magama, makabagong kaalaman. Hinahadlangan ako ng kulang si Padre Damaso. Ibarra, paanong hadlang? Hindi ba dapat ay taguyod ang karunungan? Sa tingin ng kura, ang papalo at pagpapahiyang tanging paraan ng pagkatuto. Pinipilit siya akong gamitin ang wikang Kastila sa mga batang hindi naman ito naunawaan. Kapag sinubukan ko magturo sa wikang Tagalog o gumamit ng mas masayang paraan, pinapagalitan ako at tinatawag na erehe. Isang kalapastungan sa karunungan. Ang ganyang sistema ang paralan ay dapat maging tahanan ng saya. Hindi ng takot na ko kayo, ang mga bata ay nawawalan ng kalaman dahil sa takot sa palo. Ang mga magulang naman ay mas pinipiling pagtrabahuhin na lamang ang kanilang mga anak. Sa bukid kaysa pumasok sa isang pahalang walang kagamitan at puno ng katurusan. Huwag kang mawala ng pag-asa, may plano akong mapatayo ng isang modernong paralan dito sa San Diego. Isang paralang hindi na kailangan ng palo at may sapat na kakamitan para sa lahat. Totoo ba ang inyong sinasabi? Kung ayayarihan, baka magkaroon na ng liwanag ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Gagawin ko ito bilang pag-alaala sa ating ama at para sa bayan. Ang karunungan ay para sa lahat at hindi dapat ito maging instrumento ng pang-aapi. Maraming salamat, Ginoong Ibarra. Handa ko